Atag og sulat ngadto sa taga Colosas kay iya kunong nadunggan nga pagkadungog nila sa maayong balita, gipuy-an nila ang paghigugma sa tanang katawhan. Importante kayo ni nga aspeto sa atong pagtuong Katoliko, kining paghigugma sa tanang katawhan. Lingiyay mong tupad, ina nahigugma kas tanan, pangutan-awa, ina ang tanan yun. Kinaiya sa gid ni Kristo, kay siya may atong model. Kinaiya sa nis Ginoo, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Wa siya mingon kay gihigugma sa Dios ang Israelita, kay gihigugma sa Dios ang Katoliko, kay gihigugma sa Dios sa pamilan, ang Europa, ang Espanya, ang Italia. Dili, ang gihigugma sa Dios ang kalibutan. Pasabot ana ang tibuok katawhan. Mao na kung dili ganita mahigugma sa tanang katawhan, mayawaan gid ta. Mayawaan gyud. Nya mosugod na ta aning pagkaisipan. Isipan ba kanang ang imo murag lahi ra ba ning pagkaisipan kay ang imo ako, ang ako. Murag inana ba? Okay ra tanang ang imo, ang ako. Nay uban mangawat yun, mao tani karon ang kaning flood control perti na ni rong sikata kay ang para sa kaayuhan unta sa mga pobre og sa kaayuhan sa mga taong maapektuhan aning pagbaha, gikawat sa mga hakog nga mga leaders o mga contractors. Naman gani rin bagong ang kanang pinakasikat ron sa mga contractors na ay pila to 28 man to giingon pero 40 man kuno to kapinunta ang kanang porting mahalag sakyanan. Giad to dayos Bureau of Customs, duha na lang kabuok ko nahibilin dito sa ilang parkingan, duha na lang kabuok ng lupad ng mga sakyanan. Ambot og naanod bakas baha. Basig na sa flood kay wa makontrol nila ang flood. Naanod siguro to. Ingon anak kamaro ang mga taong way gugma. Ang pinaka-worst yun kadang ang atong higugmaon, ang atong kaugalingon. Muna si Jesus, nagsuroy-suroy ra gyud siya, wa siya maghimog balay, wa siya maghimo og iyag yung kaugalingong kingdom. Ana, kanisad si San Gregorio, dato man kay ni sila, gamhanan kay iyang papa, ang iyang mga kaliwat, Santo Papa, mga obispo dito sa Roma. Pero siya sa iyang pagka-bright kaayo, ka dakog ranggo, nahimo pang prefect of Rome, nipili siya nga mopuyo sa gitawag og monastic life. Nagmonghe siya. Nibiya siya sa kalibutan. Nga giordinahan siya pagkadikon, gisugo-sugo siya sa Santo Papa, alagad siya Santo Papa, paghusay ani mga conflict, hangtod na himo gyud siyang Santo Papa. Murag wa ni siya moagi pagkapari, na ditso ni pagka Santo Papa. Naiuban, nahimo ng kardinal, wa lang gyapon masanto Papa. Pero ambisyoso kay mahimong Santo Papa, makig-away pa sa mapili nga Santo Papa. Pero kani siya dikon, di tagid siya gusto, kay ganahan ra gyud siya sa monastic life. Pero gihimo man gyud siyang Santo Papa, iya sang gi-discharge ang iya gyung duties, mo nang nahimo siyang gitawag og the great doctor of the church. Aron paghusay sa tanang tao, ang iya gyung hunahuna, ang tanang katawhan magkahiusa. Although di gina siya mahitabo, hangtod na lang matapos ang kalibutan, dili na mahitabo nga magkausa gid ta kay naa man gyud mga buangon, hasta gani rong nanimba din nagsagol man gining buangon ug ang buutan ambot pila ka kabuk buutan aning naglingkod, apil na ning nagbarog. Naa magina mga buang ug kabuutan, pero nindot lang unta nga bisag naa na
bisag dili gyud ma-perfect 100% nga magkahiusa ta, at least kitang mga Katoliko ang atong gugma naas panaghiusa. Ug unsaon man aron magkahiusa, ang atong guiding principles mao gyud ang pulong sa Ginoo. Mao na gitawag og maayong balita. Ug unsa may pulong sa Ginoo, kanig yung gugma, pag-alagad ug pag-antos para sa usag-usag. Labi na gyud ang pagpuyo dihas kamatuoran. Kining kamatuoran usahay sakit biya sa dawaton, usahay sad masuppo sa ta usahay. Karon lang bag-o na ay ni comment nako, Padre, di ba imong gi-announce pag hatag nimo sa imong gitawag og comprehensive report nga kanang napalit sa San Vicente Ferrer Parish na apil ng imong inuba, nganong gasigi pa man kagdadaan na dihas Compostela nga naapil man na sa napalit sa San Vicente Ferrer Parish. Kanabitan mentality nga ang San Vicente Ferrer Parish lahi kaysa sa Compostela Parish. Di gina Katoliko ng panghuna-hunaa nga ang simbahan sa Compostela dili angayan nga mag-raise og funds para itabang sa laing parokya. Sa diha pa ko sa San Vicente Ferrer Parish, nitabang ta sa more than 20 parishes throughout the Philippines. More than 20 parishes. Nitabang ta sa Kapilinya di Fatima nga di man to nato project. Nitabang ta sa kang Bishop Chupilo Kamomot nga Thanksgiving sa iyang pagka-venerable ni raise tag funds dito sa San Vicente. Nagpasalamat lang sad ko nga kining taga Compostela nitabang sad ni didto sa San Vicente sa panahon nga didto pa ko. Karong ni anak ko dinhi kamunay akong territorial parishioners, ang taga San Vicente na say akong online parishioners. Nya mo tong akong gitubag, akong giingnan kanang inuba, ako nang naapil sa report kay naapil man na og kapalit. Practically, ang tanan akong gisulob o tanan akong gigamit, samtang dito pa ko sa San Vicente, pwede na kong ingnong napalit tungod sa San Vicente Ferrer Parish. Kaya ang akong mga kwartang gigamit, stipend o guban pa, to mas tibuok parokya. Ana. Mo nang ningon ko, ang kaning inuba, naanis akungan, kay ang desisyon ani, gikan sa Pastoral Council o Finance Council, may desisyon sila nga pailisan tong akong multicab nga sakyanan kay basin ko nog mo-overheat, mo-tirik ko bisan asa, daghan ra ba kong appointment sa layo-layo. Gusto sila nga kanang arang-arang nga sakyanan. Nga to nga, gipugos ko nila adtog palit niya. Ningon ko, ako lang ni ipangan sa parokya. Sayaw pa der, dadana, gani, usa sa head sa Pastoral Council, maoy ni hatag og partial payment ngadto sa Toyota. Ako lay partial pa der sa down payment. O nya ikaw na lang sa monthly. 5 ka tuig jud kong ga-monthly ana. Gikuha na ko gikan sa akong stipend nya tag 28, almost 28,000 kada buwan. Ana, amo nang gidaan ako dire. Nya niingon din siya nako pagbaos og text, ingon siya nga klaro ha ba? Nako, pila kay natampo niya sa slot, ani no? Interesado, kaya nakapalit ba yung ni siyag slot? Na mga tao, ingon anak, mga isipan kay istanan, may kaayong muduki-duki, basta kwarta na hisgutan, basta mga butang gani nga ma-acquire nila, kusog kay sila mo subay-subay, anak, pero padunita, patabanga, sa mutabang, agi-agi lang ug mutabang man apay pakapinstorya daghan kayo pero pabawiag mga butang pagka kugihanang mamawi og mga butang di na moy kinaiya ni Kristo. Si Kristo giaksyon nagbawi sa taga Kolosas, gipangita siya samtang naglakaw siya dito, niingon ni sila, nangita nimo ang tanang tao, dinhi na lang ka. Ingon si Jesus, dili na pwede. Moadto gyud ko sa tanan kutob sa kong maabot kay maunay akong misyon sa pag-anhis kalibutan. Kita sad mga igsoon,
ang atong misyon mao ang paghigugma gyud sa tanang tao, ang pag-alagad sa tanang tao dito sa ako lang hisgutan ang sa San Vicente o sa ang akong gibuhat kay momao sa buhaton nato dinhi. Dito pa mi manghatag mig bugas hapit 5 ka kilo nga pack rice, hapit ka 4 kada tuig. Nya mag-average og 2,000 to 3,000 ka pamilya among tagaan. Why pili bisag unsa pay imong relihiyon nga tuwa didto? Nangayo sa mig mga balay, wa say pili basta perting ngilaras imong balay, among himuag balay nakahimo ta dito balay mga 151 ka balay didto. Why pili na? Although di sad mi mamugos og laeng kag tinuhuan nya mo ka ay lang na Katoliko man mo di lang ko magpaayo na kong balay, di lang ko mudawat anang bugas, di lang sad mi mo mamugos. Pero sus, hastang laig tinuhuan kusog ay mo linya. Masoko pag dili taga. Ano mo makugiapil sa lista? Yan kanisa usahay mga chapel leaders, timan-an man sa nila ang kanang mga dili ba kayo aktiba o dili gyud Katoliko. Ay nagiapil kini na Katoliko do ana mo. Nako ako la ayaw mo ana ha, ayaw gyud mo ana. Kung lisod gyud kaayo mo na itong tagaan, why pili? Kay ang gustos Ginoo higugmaon gyud ang tanan. Muna, pasalamat pud ko na ay mamalit na tugslat na lain-lain sa tinuhuan. Mangabot pa nga tos parokya. Mga to dito. Napay uban to, mga pastors, magdapas ilang mga kauban, magpa-picture na ko, nya moingon na yon, padir, namalit mig slat, naku asa man mong parokya ha? Ay, padir, dili bitaw may Katoliko. Nako, unsa man sa malingaw lamin nimo mo nang nibisita mo diri nako lagi kauwaw na ko ani di mo Katoliko sa dili ana adto kog mga restaurants mukalit lang na aditoy nangaon mo barog lag kalit magpa-picture nya inig-ingon ako asa di mong parokya ha sa di pader ko anmi ana no laig Katoliko aw laig tinuhuan ngano man di ta pwede maghigugmaay og lain mong tinuhuan. Dili ta pwede magtinabangay o mag-alagaray o lain mong tinuhuan. Samot na gitang mga Katoliko. Mao na hilas kaayo, laway kaayo, kung kitang mga Katoliko mismo mag-away-away ta tungod anang mga kwarta, tungod anang butang, mga isipan kay tas tanan. Gilingay mong tupad, na di ka isipan. Ingna ba? Anong naingon ana mo na? Tungod na kay giyawaan ta. Mao na si Kristo iyang gipapahawa ang mga yawa. Wa ra niya ayuha ang mga masakiton. Ang yawa iyang gipapahawa. Ang yawa sa kahakog, yawa sa garbo, yawa niya nang pagpakaron ingnon. Bright diya kay nang yawa mga igsoon kay bao biya nas kamatuoran mo bitan kabao silang mo twist sa kamatuoran gitawag siya Prince of Lies kay kamao siyang mamaka kay kahibaw siya unsay tinuod mo nang pagsulti nila unsay imong sa ilang gingon sa ilang gisulti dire limot na mahinom ko ato kanto dapita niingon dire ang yawa. Ikaw mao ang anak sa Dios. Singgit sila nga tong Hesus ba? Ikaw mao ang anak sa Dios. Kita o matakhibaw. Kamo, siguro mo nga si Hesus anak sa Dios. Way klaro. Pero ang yawa, klaro kay nas yawa. Pero unsa may giingon ni Hesus? Og gipinahan sila ni Hesus sa dili pagpanugilon kay nasayod man sila nga siya mao ang Mesiyas. Nganong di man sila papasugilon ni Hesus kay ang yawa iyang itwist ang kamatuoran. Muna kon ang atong gisulti, dili na gani mo'y atong gipuy-an, mura na tagyawa. Kanang atong gisulti ba, ang atong nakatunan, dili mo'y atong puy-an, mura na tagyawa. Nakatawanan kayo, ang atong mga lawmakers, kasagaran, mga lawbreakers. Asa ka mangita, na ay mga apply mahimong head sa atong ombudsman unya na ay daghang kaso or na ay kaso sa ombudsman ang naay kaso sa ombudsman mga apply pagka head sa ombudsman
Asa ka mangita ana legislator og balaod musupak sa Supreme Court nga desisyon nga ang Supreme Court mao'y tig-interpret sa balaod, siya tig-legislate, di ay tig-interpret. Ang interpretasyon sa tig-interpret supakon sa legislator. Ang nanong ga-legislate mo mong balaod nga inyo ra madayong supakon, di maday mo ganahan og i-apply ninyo. Nga naman kay lagi ang nakatunan dili mao'y gustong puy-an. Kamong mga asawa, ang inyong nakatunan nga namana mo sa inyong bana tungod kay bihigog ma. Nya nisaad mo sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maing panglawas. Mausad ang bana, mausad na gisaad. Kinsa dinhing mga asawaha nga wa gyud kayaw-yaw sa bana, taas ka mo. Nato na, so good na. Kinsa dinhing banaha nga wa gyud masuko o wa gyud kayaw-yaw sa asawa, ta sa kamot. Na utrosan. Ug wa na gani misa, magsige din mo yango-ngo sa obispo, bisyap, tagain taw migmisa, tagain migmisa, padre, tagain migmisa. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud ka panglibak og pari, ta sa kamot. Nang wa gyud mo kalibak og pari ba? So, hasta pari inyo pag yung iapil. Mao na ato untang puy-an ang atong nakatunan. Si Kristo nahibaw sa iyang misyon ang paghigugma sa tanan. Mao nang natawag gid siya og Mesiyas, manluluwas, ug mosalig ta diha, mosunod ta ana. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, sa tetong tubag, nagasalig ako sa kaayo sa Dios hangtod sa kahangturan. Ako bisan tuod hinay kayong halin sa tong slat, nagsalig yun ko sa kaayos Ginoo hangtod sa kahangturan. Bahala naghangtod sa akong kamatayon, magsikog baligyag slat, ako gining himuon. Mao na amang halin, no? Pero kamo nga wa pa mo palit og mo palit mo ani, nagsalig sad mo sa kaayo sa Dios hangtod sa kahangturan. Muna update lang ang atong God's reward and complete elation or grace na natay halin nga 50,198 ka slots, na apay 649,802 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Anya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,165 na ang atong challenges nga nadawat. Anya ang atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC, ang atong halin niabot nag 13,086 ka slots, 86,914 pa ka slots ang available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,228 na sad ka challenges ang atong nadawat. So pakpakan nato ba adtong Domingo nagyaw-yaw ang pipilian nato ka mga kaigsuonan kay nilapok og maayo dinhing atong palibot tungod sa kaning lapok o sa uwan. Munang ako man tong gi-announce nga may untag na makadungog bisag mo abono lag anupog. So nanay ning text nako pader og maayo ang init karon, amo na nang abonohag anupog diha ang atong parking areas. Itong pakpakan ako ra bang gilingi-lingi karon wa para bay ni abono. So basin pa kasi pag di ni muuwan tibok simana makaabot gyud tong kuan nako palihog lang niya og kuan kana ganing ipison ana no nya og mabutang na ang mga abono nga anupog, di na kayo mulapok, di na kay tanto mulapok, basig ang sunod na sa nato anang ipadungog-dungog ang spalto na sad. Pero og naagi mga taong ingon ana bitaw kanindot ana nahigugma sa tanan.
Ang atong LGU nagsuporta nato, kita sad nagsuporta sa LGU. Ang atong Philippine government nagsuporta sa simbahan, ang simbahan nagsuporta sad sa Philippine government. Mao nang nganong ato pa man ginang himuong isyu kanang separation of state and church, nga sa pagtabang sa katawhan kinahanglan magitang maghiusa. Separation of state and church in terms of doctrine and kaning gitawag na tog nature sa atong existence. Pero sa pagtabang, we are supposed to be collaborative or in collaboration. Mag-collaborate yun ang church o ang state. Muna din sa ato, pasalamat ko sa atong mayor, sa atong mga kapitan, sa atong kuan pagani, governor o uban pa, mga matinabangon kay sa simbahan. Maapil punta dinhi. Kita sad kutob sa mahimo umulo nato ang atong katawhan nga mahimong mga maayong lumulupyo aron munindot sa dangatong gobyerno. Sundo nato kita mga Katoliko ang patakaran sa Katolikong simbahan. Wa gid ta tudloi aron mamakak, aron mangawat, aron maghinakog, aron magdinao. Wa ta tudloi ana sa atong simbahan. Puy ana natong mga Katoliko munindot ning atong nasod. Kanang mga Katoliko nga mga leader sa atong gobyerno, gikan sa presidente hangtod sa barangay officials, pagpuyo mo sa inyong Katoliko nga kinabuhi, munindot ning atong nasod. Apan kung dili mo kapuyo sa Katolikong kinabuhi, malusno gining atong nasod. That is our mission. That is our duties and responsibilities. Last na lang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon. Ing na ba? Magpuyo na gyud ko nga magsigig palit og slot. Dita. Ay lang na magpuyo kong maalagaron. Ana ha? Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayamon ikaw, O Ginoo. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, nahiagi si Jesus ug ang iyang mga tinun-an sa kaumahan sa trigo. Samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo. Busa ang mga Pariseo miingon kang Hesus, "Tan-awara, supak sa atong balaod kining gibuhat sa imong mga tinun-an sa adlawng igpapahulay." Si Jesus mitubag, "Wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikaon sa pan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumala sa atong balaod, ang mga pari lamang maoy makakaon niining pan nga hinalad. Apan si David mikaon niini ug iya paganing gipakaon ang iyang mga kauban." Ug unya miingon si Jesus, "Ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa kaayuhan sa tao, apan wala buhata ang tao alang sa adlawng igpapahulay. Busa ang anak sa tao maoy magbuot sa angay buhaton bisan sa adlawng igpapahulay." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Jesus, Ginoo nga nagpakatao. Motoo ba mo? Ang Ginoo maoy gamhanan sa tanan, wa nay labaw niya. Matud pas unang pagbasa, wa nay labaw sa Ginoo. Muna kun manumpa,
manumpa ang Ginoo, gamito niya ang iyang kaugalingon. Kaya wa na may labaw niya. Nabitang manumpa ta, di ba? Ang bata pa ta ba? Oh, kirig pa ko. Sa panang uban na itong panumpa, naman ginoob. Atong gamiton ba? Ingon ko na si Pope, ingon ko na si Bishop, ingon ko na si President, ingon ko na si Senador, kanang tag-as og ranggo ba? Mo'y atong gamiton aron mutuo gyud ang Ginoo ang iyang gigamit ang iyang kaugalingon. Na karon si Kristo iyang gipakita nga labaw siya kaysa balaod dinhis kalibutan. Bisag unsa pay balaod sa kalibutan, mabalaod man sa civil or mabalaod man sa simbahan, labaw gyud si Kristo. Pwede niyang usbon ang balaod anytime. Muna usa sa balaod nga iyang giusab mao ang dili wa man niya usba, pero unsaon ba paggamit ba? Unsaon paggamit ang balaod? Adlawng igpapahulay. Kining adlawng igpapahulay, balaan man kaayo ni sa mga Hudiyo, daghan kay silag mga rules. Apil na ang pagkaon, kay magpuasa man na sila panahon sa adlawng igpapahulay. Uy, ang mga tinun-an ni Jesus nangaon man, nanguha man kanang mga di man gani sila muani anang ilang mga tanom na nanguha man og mga bungas trigo ang mga tinun-an ni Jesus, iya ra man gipasagdan. Ni-react dayon ang mga magtutudlo sa balaod. Nagiklaro ni Jesus siya'y magbuot unsaon paggamit ang balaod. Kamo kusog ba mo mutuman sa balaod o musupak? Tubag. Kinsa dinhi nga di gyud mo supak og balaod ta sa kabot. Na mga yawan on gyud mo. Ang ato kita ba? Ang ato supak is balaod, maningkamot kita og naay balaod ingon ani, mangita din tag unsay balaod sad nga atong masupak or kanus ata dili masakpan. Ngita kita na. Ang nindot di ay di kita musupak. Nga unsa may sukdanan aron dili kita makasupak. Unsaon man? Unsaon ato pagsiguro nga wa kita musupak sa balaod? Sige, ako mong tudluan. Kay mausa na gibuhat ni Kristo. Ang balaod gamiton gyud sa kaayuhan sa atong isig katao. Bisag unsang balaura, Maginoo mang balaod o sa tao, gamiton gay nato para sa atong kaugalingon, gisupak na natong balaod. Kay ang balaod gihimo para gyud sa kaayuhan sa atong isig katao. Para gud nang traffic rules. Kanang traffic ba? Kung sabi balaod ana, nahanglan o green gani imong suga, haladagan, puwa gani, honong. Ngano man, kay sila nasad maoy moagi. Ana, kinahanglan mo kag sakyanan, balaod sad na nga avoid reckless driving. Kanabang pataka lag lusot-lusot ba? Ngano man, kay daghan o niya ang ma-disgrasya. Kana kung magdaan ng motor, naay mga magdaan ng motor, mga garaon kay tanan, mang-overtake yun. Magsige pagsirbato kay muari gyud sa pikas lane, musugat gyud sa lane. Nya ini ka disgrasya, ma-traffic, mga ginikanan, makabuang og tambal or magkabuang og lubong. Ano perting patay? Kay mga supak magbalaod para ginas kaayuhan sa uban. Sama ang ato sang balaod sa simbahan kanang works of mercy, pakana ang gigutom, sa tong usa, paimna ang giuhaw, bistihi ang way ang hubo, pasudlas inyong balay ang way balay, at sa to atiman na ang mga masakiton, duawa ang mga binilanggo. Di ba? Pulos gyud
para sa mga nanginahanglan, para gid sa uban. Ana. Pero kung ang balaod para nagis kaugalingon, moingon gani ka, ako'y atiman na, kay gigutom ko. Patay ka diya. Mag-away na ta, moingon sa tungkol sa, unya, ako gigutom mas ako. Okay, kinsa man rin mo atiman ninyo. Isa ako, waman ko'y balay. Himo ikog balay. Misa, unya ako, kani akong balay. Arang-arang pag inang imo, kaning ako. Ana, kinsa man rin mag-una. Mag-away na ta. No? Mao na nang nanagubat karon. Kay nga naman, isig sila ginamitay sa balaod para sa ilang kaugalingon. Ako guning pudir. Ako guni. Ana, nya nganong nisuod man ka diri. Siya, okay ra man na kay dako pa man sa naimong lugar. Anong dig ako nang gamiton agianan ako. Siya ako man ang yuta. Ang balaod iyang gi-apply sa iyang kaugalingon. Ang katusang usa mo apply mo sa siyang kaugalingon sa balaod nga tagai og right o buwi ang imong silingan. Nagbangi na, nagkinihaay, nagbinungulay, guba ng relasyon. No? Nailingi ay mong tupad. Ing na, magguba inyong relasyon. Kana bang ang balaod, bagamiton ni mo sa imong kaugalingon, patay ka diya. Kanang balaod sa gugma, sa Ginoo magina. Moingon ang asawa, higugma ako ha. Ingnon niya iyang bana ba, higugma ako, bantay mo, higugma ka ng imong kabit. Ako gi higugma. Mingon sang bana, unya ako, di sa kunin mo higugmaon. Magsigi na lang kong higugma nimo, di sa kunin mo sabton. Anha na diyang away. Pero ayuhag apply ang balaod para sa kaayuhan sa uban. Hastang linawa. Moingon tong imong silingan nga, ako ning gamiton diri noy ha, kay akong agianan, di man masuod akong multicab, gamay ra man kaini, pun anak kog mga 1 meter, okay ra, ni ka Jesus, okay ra kayo Siya, imo ra ba ning yuta? Siya, gamita lang na kay anang ako sa nang pagtugot. Di, mag-away mo dili. Uy, kusog pa kay itong mutabang nimo, kusog kay itong muatiman nimo, ipasa pa tong istorya nga to sa sunod niya mga anak. Panggaagi na ninyong atong silingan, may kay nagawi kanang atong giagian, hinatag na niya, gipunan pag giniyag 1 meter, sus panggaagi na ang mga kaliwat ana, atiman na gid ninyo, ipasa pa na. Ano bura mamugwa malipay? Pero imong yung piiton, imong piiton, di jud ka mohatag, ipasa sa mga apo, kana mga daw kay nastanan. Kana rabas una, kana sus ang katong akong papa nagistorya gina gasalig ng ilang amahan sa akong papa moy gabuhi lang karon naarang-arang pagkabutang mga asyuso na kay murasag diin gikan ang mga panuway dagko. Ipasa din ang atos mga anak. Mao na sigig pasapasa, sige na islag away, guba ng relasyon. Mao na diri sa atong unang pagbasa niingon gyud ang Ginoo pinaagi sa sulat ngadto sa mga Hebreo, ang Dios makiangayon, dili siya malimot sa inyong nabuhat o sa paghigugma nga inyong gipakita kaniya diha sa inyong pagtabang o pagpadayon pagtabang sa inyong isig ka Kristiyano or isig ka magtotoo or sa inyong isig ka tao. Di gyud kuno malimot ang Ginoo na. Muna ka nang sigig pamalit na tog slots dinhi. Di gyud malimot ang Ginoo ninyo. Ako makalimot ko ninyo. Pero ang Ginoo di gyud malimot. Muna palit pa more. Di man mo mukatawa basta palit na gani. Di lang sa ka-report nyo, ugma na lang ko mo update kay o pa man ito mabasa. Pero nahalin-halina na gid ta Salamat ninyo ha. Wagid taon malipay. Klaro kayo nga wagid mo mamalit siguro no. Na mamalit ta og slots. Na karon testingan karon nato be. Kinsa dinhi ang mosaad nga sugod karon Father ang balaod ako na jong gamiton para sa akong isig ka tao. Ta sa kamot. Sige. Aka na wa mo isa, impierno na gid siguro. Bantay mo diha. Pagahi gimos niyong ulo, patay mo diya. Si Kristo ay gigamit niya ang balaod sa gugma para gis iyang isig katao. Unsa may iyang sugo, ingon siya, hastang kaaway ha,
higugmaa. Mo na iyang ipakita nga ang nagpatay niya, ang nagkulata niya, iyang gihigugma. Kita kusog makita mo ana-ana ni Santo Niño, ana pinangga kay nato si Santo Niño kay bata man. Pero ni abot na gani diri, moingon na si Jesus, higugma inyong kaaway, bulahan mo, kumpatyon mo sa inyong kaaway. Moingon ta di madawi, ari na lang ko sa bata, ari lang ko diri magsikap-hikap. Usahay sad maglunggob sa tang Nazareno. Nazareno ba? Mao man ang gipatay nga Kristo. Unsa man sa ilang tuyo aron maayo sa ilang sakit na nangayabag na. Muhikap kang Nazareno aron kamausag kang magpakamatay para sa imong isig ka tao. Uy sus, manag-ilog naman og hikap din amanoon magpauna ako magiuna yatak-yatak ka na malanggani usahay ang iyang isig ka tao para lang makahikap didto. Sakto pa na dili nya karon kon pananglitan ang nanginahanglan og tabang mao ang kabit sa imong bana. Unsa man gamito nimo ang works of mercy, pakanon nimong gigotom kun ang gigotom kabit sa imong bana, gada pagid sa ilang anak niya ang imong bana ni trabaho ngadto sa abroad niya ni dool dayon nimo dai wa na jud koy kwarta, anak ba ni sa imong bana, ako laging ipa-hospital day kay wa na jud kwarta gyud niya, wa pamalit gatas anak tambal. Unsa man mo kuan ka tabang ka kada lagi ay mong tupad nya ina na tabang ka ay ano tan na ingko di ko mao na ang saa diris Ginoo, kinahanglan yung dili mo mutapol, padayon gyud mo hangtod sa katapusan aron makadawat mo sa gisaad niyang panalangin. Kay matod pastubag nato sa Salmo niingon diri ang Ginoo mahinomdom sa iyang kasabutan sa kanunay. Unsa may sabot si Ginoo? Kun maghatag mo tabang sa inyong isig ka tawo, ako mong panalanginan. Kun inyo ganing isalikway ang nanginhanglan, ako sad mong isalikway. Muna padayon gyud hangtod sa katapusan sama ni Abraham. Hangtod siya namatay, sige ra gid siya tabang sa iyang isig ka tawo. Mautong nadawat niya ang saad sa Ginoo. Bisag dugay ni abot nga makaanak siya, nakaanak yun. Bunga to sa iyang pagsigig tabang sa iyang isig ka tawo. Hangtod na lang ni edad siya 99, sige lang yapog tabang sa iyang isig ka tawo. Kasagaran na to, kanang matiguang na ta, di naman ta mo tabang. Isa, ay sus, para na lang nas mga batanon, tiguang na ko, di na ko katabang. Tiguang na kita na magpatabang. Si Abraham 99 na iyang edad, tabang lang yapon na ay naagi nga mga duha ka buktaw nga kapoy kaignaw. Iyang hapit mo diri, ako mong pakanon, ako mong papahuwayon, ako mong paimnon og bugnaw tubig kay kapoy kay inyong naong. Gipugos gid niya. Sus, ang iya dayong gitabangan, ang mga anghel maditos Ginoong gipadala ngadto niya. Pag humagkaon, nanugab ng mga anghel. Ana ba? Abraham, buutan kay ka, kanang imong asawa sunod tuig, magmabdos na. Katawa gud si Sarah gud. Sarah man say tabag kuan. Siya nganong katawa man kadiya Sarah. Kay niingon man si Sarah, mamabdos ang 91 anyos? Kapila na ko nagminopos, mamabdos pa? Giingna sa anghel ay katawa-katawa diha. Kay way imposibles Ginoo. Pag sunod tuig, mabdos gyud Sarah, 92 edad, nganak yun. Kinsa din 92 edad, manganak pamutuo nga manganak pa ng 92. Kinsa say mutuo din nga kanang 99 kahimo pa na. Lisod maganing 59 kanang naman 99. Pero wala lagi imposibles Ginoo. Pero ang diha to nahitabo kay di man sa gyud mohunong sa pagbuhat og maayo si Abraham. Nailhan ti ka or wa ti ka mailhi, tabangan gid ti ka. Igtan-aw nako nimo nga gigutom ka, pakanon gid ti ka. Bisag wa pa ko kailan nimo.
kita kusog itang mamili. Mauna, maputol sad ang saad sa Ginoo. Kaya ang Ginoo gusto niya, kanunay kitang magsunod sa iyang balaod. Unsaon ang iyang balaod? Gamita ang tanang balaod para sa kaayuhan sa uban, dili sa atong kaugalingon. Muna kining atong pagbaligyag slat, balaod ni aron itabang nimo ang imong kwarta para sa Kristohanong katilingban. Na siya, yang mutuman ka ni, tagaan dahil kag divine unity, prosperity, and satisfaction. Muna atong DOPS. Yan nasa tayo special. Santo Niños, joyful power. So ighatag sa nimo ani, tag 100 raman ni per slot. Naadayin kay joyful power. Kana bang ang imong problema, imo lang katawa-katawaan. Nang litan imong asawa, nangabit, ang gikabit, sige pagyugmisa. Musimba ra ka, magkatawa-katawa ra kay mayuha mo wahalin ning father, mao ding nadahag yun akong asawa. Katawa ra ka, ang resulta, ang pari, makita to ayay ni amang bana sa akong na relasyon. Nga magkatawa-katawa ra mo, amin gyapon kas pare, mo istorya gyapon kag tinarong. Makonsensya ang pare. Buwagan to niya imong asawa human sa napo katuig. May na lang kiniabot yun nga gibuwagan. Kaysa padayonon, maimperno pang pare, maimperno pa imong asawa, nagdumot sa ka, kamong tulo ang maimperno. Di mo makasulod sa pahulayanan nga giandam sa Ginoo. Nya kay imo man giayo-ayuhan, di ikaw siguro nakaslangit. Gibuwagan mas pare kay nakonsensya sa imong kabuutan, di mabalangit sang pare. Ang imong asawa nagbasol man sad nangayo ang sagpasaylo, di malangit na sad ang magkita mo dito sa langit. Man mo malipay sa kong example, pero dili na ako ha, basi gatuo mo ako na posible sad, pero dili sa tingali ako Sige, manindog na ta. Mga igsoon, dunay nindot kaayo nga nahitabo sa kinabuhi ni Jose katong anak ni Jacob sa dihang namatay na ang iyang papa. Ni balik ang kahadlok sa iyang mga igsoon nga basin unya og panimaslan sila ni Jose kay ila ra bagyud tong dagmalan siya. Nya karon siya naman mao'y powerful kaayo. Mao nang nahadlok sila. Kanabitang na kay tao nga sigihan nimo bugal-bugal katong gagmay pa mo. Nya karon nahimo ng banggiitang tao, kulbaan sa gayon, di ba? Ngilingay mong tupad, nawa kay gibugal-bugalan so una. Ingna ko no, inawa kay gibugal-bugalan. Kay posible man ang magdumot na nimo, bisan gani ang managsuon, kanang managsuon ba? Maguwang, nyab daw-daogo nimo imong manghod, nya karon ang imong manghod mao'y nahimong adunahan, katilaw dayon ka. Namang gina batasan man na sa tao, pero dili na batasan sa Ginoo. Ang batasan sa Ginoo dili magdumot, andam mo pasaylo. Gikono, ingna ko no imong tupad sa lingi ay na unsa may batasan nimo, pang Ginoo o pang demonyo. Ang di mo lingi, pang demonyo nagbatasan. Lingi ba? Na unsa mo nang batasan nimo dia, pang Ginoo na o pang demonyo? Kay ang pang demonyo dumot to the max gina. Way sukod sa baos, way sukod sa baos. Pero ang pangginoo, siging pasaylo. Muna si Jose, nagpuyo siya sa Diyos nun na kinaiya. Iyag yung giingnan ang iyang mga igsoon. Hilak pagani siya, niingon siya, ayaw taon mo paghunahunag ingon ana. Kay bisan ang inyong gibuhat nga dautan nga rinako, gihimo sa Ginoong kahigayunan, aron maluwas ta, pinaagi nako, nga mo na'y nahitabo karon. Nindutaan ang pagkasulti, no?
Kanabitang moingon ka nga ang dautan nga nahitabo nimo nahimong paagi sa kaluwasan. Saan? Sakto na, dili. Pagka napo nako katuig sa pagkapari, way back 2014, ni hangyo gyud ko sa atong arsobispo nga kung pwede i-assign lang ko og parokya kay wa jud ko katilaw og parokya unya that time 50 anyos nako basig mamatay ko bishop unya di ko katilaw gyud dag parokya nya niingon dayon siya I will take it into consideration kay padong naman to mag general reshuffling pag amurag dako nga reshuffling pag 2014 dito ko sa SPFY ato. Kadungog din ko sa ako mga kauban na-assign dayon sa parokya, 4 mamikabuok. Ako, kuha sa ko sa akong appointment, excited kay kong asa kong parokyaha. Sus, pag-abli na ako, gibutang man dito, you will be assigned as chaplain of the prison ministry. Unya, resident priest sa Santo Rosario. Pagkabasa na ko, to akong luha kaingon ko unsa man ni daog-daog ako pa nga tiguang na nya nangandoy nga ma-assign og parokya ni naman os presuhan nya gibutang man tuod og parokya pero resident priest mura bag disable nga pare ba samtang ang akong mga manghod kay pagkapare assistant parish priest or team member. Hasta gud akong pipila ka mga estudyante sa SPFY kay 7 man ko katuig. Uy, nga assistant parish priest, ang uban gani na parish priest. Ako, resident priest. Nya tiguang ako pag ikinatiguang nga. Hilak-hila ko ato. Nya akong gidawat, naka-recover rapog ko. 5 years ko dito sa prisuhan. Dito ko nalingaw og maayo og dito ko nakasabot aning kasakit. Mas nilaw ba ang akong pagsabot sa kasakit ug ang paghigugma aning gitawag nato in quotation mga kriminal. Mo nang dili na gyud ko mosalikway og kriminal. Kay daghan kaayong mga kriminal nga nabiktima gyud sa sitwasyon sa ilang kinabuhi. Motong dihay usa ka lawyer samtang na-assign pa ko dito nya naghisgot mis kinabuhi sa mga piniriso napuloy kay sila dito ilang pagkaon pastang lisura napagi ilang higdaanan ang uban aris ilawom sa katri dia pagi mga 3 ka tawo ilawom sa katri na asbabaw sa katri to pagi dias gatongtong sa katri to pagi gaduyan sa babaw nya way mga ligo kay wa kayo'y tubig nya ilang CR usa ka buok nya ang usa ka silda 30 ka buok tao usa ka buok CR nya naar sa tipo nila ang kwarto nako sa Santo Rosario nga gamay magitong kwartoha equivalent sa silda dito sa prisuhan nga puy-an og 34 ka tao mulisod may ko ditong tuparan kog madre igana maigo naman sa akong kamot nagi mahitabo kung namutupad samot na yung 34 katao diha dito ko nakaingon pagkahayahay dahil nako bisag resident priest ko Santo Rosario pagka-privilege nako ikumparar aning gitawag pagyug mga kriminal nya inigawas pagid ani sinalikway paginis mga tao samtang ako gapuyo ko Santo Rosario tinuod na ako'y kahiubos kay nganong ubos kaayo ang akong ranggo kunuhay in quotation isipare pero daghan man kayong mohangop nako daghan man kaayo mo imbitar na kog kaon nya inigdupa-dupa nako tagaan din kog stipend didto magdupa sila atubangan Santa Cruz Canus amudagan ilang kaso tagutlo ka tuig wa pay hearing napaginiuban unom na ka tuig way hearing nya inig schedule pagyus hearing i-postpone pagyud lain na sang mga tuig imong paaboton sidlak adlaw saop ang adlaw didto galingkod ka na iniabot nagtag 13 ka tuig na pagani 15 ka tuig wa pa gyud maaksyon ni ilang kaso
Tutok na muna ko. Niingon si Kristo, walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. Walay ulipon nga labaw siyang agalon. Kung siya, si Kristo gipaantos, kung siya, si Kristo gipatay sa krus matod pa niya, unsa pa kahibuhaton nila sa iyang mga sakop. Biko no be, lingay mong tupad ing na tinun-an ka ni Kristo? Ngutan na ba na tinun-an ka ni Kristo? Kay tinun-an gani ka ni Kristo, ug tinuod jud kang tinun-an or disipulo ni Kristo, andam ka magantos. Di ka mo reklamo. Di ba? Pero reklamador gani kay ta, pasabot kontra di itang Kristo, gitawag tag anti-Kristo or anti-Kristo or anti-Christ. Ug daghan kay dinhing nanimba, apil nang nanagwali, sama aning nagwali karon nga anti-Christ, kana bang tao nga di gustong musunod sa kasakit o pag-antos ni Kristo, nya kusog kay musakit sa iyang isig katao. Ana, mao na karon pagka-assign ako dinhi, mura jud kog na daw pag-alagad sa parokya. Kay 15 gud ko katuig nga wa tagaig parokya. Nya ang akong gugma naas pag-alagad. Unang pagka-assign ako diri, 55 years old ko. Sa may tanaw ninyo, maayo na akong pagka-alagad. Maunang biyaan na tamo. May makang pagka-alagad. Ingos Kristo, biya na. Ni aksyon ko kahiubos, nganong wa dawata ang akong letter ug ang inyong letters, mga kapitan, 5 ka kapitan nato nihatag sag letter ngadto sa arsobispo, nihatag sad ko naa sad tay mga gitawag ato ninyo signature campaign, mga organizations, libuan to ka signatures gihatag sad nato ngadto ni Archbishop. Nya wa gyoy bisan gamay lang comment tungod kay assignment na mo akong nadawat. Sa akong assignment, wa gyud gibutang dito regarding your petition, ana. Isip tao, niingon jud ko, bisa na lang sa pag-comment nga wa na mo dawata tong inyong petisyon tungod kay maoni ang rason. Mura lagway bili. Nya ako dayong napamalandungan si Kristo gani. Gibugal-bugalan pa, gihubuan pa, nga wa man gitoy sa, gilansang pa sa krus, wa man mo reklamo. Nya mao day na gisulti ni Jose. Unsa man gisa ni Jose, nga gidumtan man siya mga igsoon, unsa man gisa ni Jose, nga ila mang gustong patyon, wa, nangayo ba si Jose og rason? Wa na lang sad. Pagkakita ni siya mga igsoon, wa siya, nganong inyo man kong gihug sa tabay? Nganong inyo man kung gustong ipapatay? Unsa may rason? Wa na mangita. Unsa may giingon ni Jose? Pagbuot sa Ginoo nga inyo tong buhaton nako aron mahimong agianan sa kaluwasan. Munang di na lang sad ta mangutana nganong wa tubaga ang atong letter ngadto sa atong arsobispo kay pagbuot nas Ginoo. Authority go na. Ay nalagpangutana. Ubos rabia ka. In short, ulipon rabia ako sa obispo. Kung unsay desisyon sa akong amo, din alang ko mangutana, pero ang akong ikondisyon, nganong ipadala man ko sa Compostela, nga ni pa man untay 70 million din nga utang, kunya pabor man gid unta kay ning parokyaha nga bayran taning 70 million gikan aning parokyaha, kay sit up na mga atong system nya kay giibot man ta dinhi mo back to zero man ta dito, wa pa mo tay siguro kabayad bataan nya tuwa sa laing problema dito, din alang ko mangutana ana. Ang ako na lang interpretasyon mo ingon na lang ko, gihimo nis Ginoo aron mahimong agianan sa kaluwasan. Di ba? Lingi imong tupad ing na may gyud bitaw nga mobiya sa Padre Siano dinhi ing na may gyud maayo gyud bitaw nga mobiya siya dinhi ing na ba imong tupad ing na
Kay magsiging, ano man, uy, ano man, ano. Ayaw, anay. Ang importante hinoon, kung gusto yun mo nga makakita sa kaayos Ginoo, ayaw mo hunong og palit og slat. Bisan pag-asa nako, palit yapon mo sa slat, aron mabayran na natong 70 million. Kay kita dinhi, naanas mga 300 million ang atong nadawat nga mga donation in my 6 years. Ako niya na ipakwenta, oy, Ma'am Treasurer, kwintaha ragod ang tanan atong nadawat dinhing donations kay ato nang ihatag ang aktual. Kanang around 300 million nga donations nga atong nadawat dinhi sukad sa akong pagka-parish priest hangtod karon og wa man kaabot dol-dool. Kinsa may naghatag ana? Kamo naglingkod ron? Di oy. Gamay ra kayong porsyon sa atong territorial parishioners ang nakahatag ana. More than 80% hinatag sa atong gitawag og online parishioners. Kinsa maning online parishioners? Kanang nagsunod aning atong misa online. Unya mituo nato, inigingon nato, donate mo dire kay di ako'y project slat palit silag slots nga wa gani sila kataak aning atong simbahan, wa gani sila kaari dire. Mo na, niingon rasad ko, kamo mga online parishioners, tabang mo sa territorial parishioners. Karon, kamo mo akong territorial parishioners. Ang taga-Compostela, dugay na sad na nga akong na online parishioners. Karon mo balhin ko dito, sila na sa akong territorial parishioners, kamo na sa akong online parishioners. Di ba? Yan sa may buhaton. Palit yapog slat. Nganong na nagminghoy man na inyo mga daong. Maunay kinaiya sa mga yawanon. Possessive. Kinahanglan kita, dili ta possessive. Unsa man? Unsa may opposite sa possessive? Loving. Kay kanang nahigugma, mo set free ginas iyang gihigugma. Kanang nahigugma malaumon kanunay, di ba naman na 1 Corinthians chapter 13, love believes all things, endures all things, accept all things, and love never ends. Ana siya. Mauna, padayon ko musulti ninyo, palitan ning ato mga slots o padayon. Unsa gito'y meaning sa slot? Minimum donation para sa atong certain project or certain activity. Kunya, minimum man, doon na sanay maximum. So, ang atong minimum, 100 pesos. Ang maximum, wa nay limit. So, update, ang atong slot. Kunya, in return, ang atong madawat, mao ang mga grasya sa Ginoo nga atong specifically stated sa atong mga slots title. Sama aning atong unang slot, God's Reward and Complete Elation or Grace. Mao ni ang atong gamiton pagbayad sa 70 million. Tag 100 pesos per slot. Unya, naasad ni siya 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong halin, niabot nag 3,994. Ang wapa mahalin 696,006 kaslots. Unya ang ato sang 70 slot challenge nga tag 7,000, 22 na sad ka challenges ang atong nadawat. Nya sa atong ikaduhang slot para sa pagtukod atong pagtiwas og tukod sa 61 kabalay, 12 naman lang ni kabalay atong tukuronon kanina sang Christ Transforming Union or CTO nya with Mama Mary. So CTO tag 100 sad ni ang slot nya naay 61 slot challenge nga tag 6,100. Ang atong halin 3,979 na ka slots nya naapay 3,021 ka slots nga available, 100 pesos per slot. Unya doon na sad ni siya'y challenge, 24 na sad ka 61 slot challenge ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit na tog slots.
Nya, moingon dayon mo, kagamay pa na Paderoy, 3,000, unya na pa'y 600,000 kapin nga palitonon. Aw, di lang ta mo mind ana. Kung nahigog mata, kana ganing hulmigas, na hulmigas ba? Hay may nindot og balay, ang hulmigas o ang ilaga? Uy. O kanang anay ba? Hay may nindot og balay, ang anay o ang ilaga? Ang anay o ang hulmigas, mubundo ko na. Mubundo. Nganong mubundo man ang ilang balay? Kay kada usa nila, mutampo gyud, mubutang gyud, mubutang. Ang ilaga, tanawa ang ilang balay, buslot, lungag, pulos lungag. Ngano man, kada usa, dili mo contribute, igo ra mo kot-kot niya biyaan. Kot-kot biyaan. Pero ang anay o ang hulmigas, magsigig dugang. Mausa na ang mga bis. Nganong mudako man na ilang balay, tungod kay manglupad na sila, kay magbutang, magda sila something to contribute para sa ilang balay. Pero ang uban, mabungkag kay ilang ang panguhaon ang ilang balay niya, ilang personal agenda mo itumanon. Lingi ay mong tupad, last na lang lingi. Ing naunsa man ka, hulmigas o ilaga? Ing nakono. Naunsa man ka, hulmigas ka o ilaga? O hulmigas ka, mabayran kini natong 70 million, pero ilaga mong ako mga online parishioners, magsige ra mog pangayo, o nya di gyud manghatag.